Ang objection ng karamihang mga miyembro at mga ngaral sa siktang tatag lamang ng tao, walang purgatorio dahil walang mabasa letra por letra sa Biblia. Ang purgatorio, letra por letra na may lugar na nasa mabasa natin sa Biblia. At ang lugar na yan, yun ang sinasabi ni Father Winston Cabading. Mapalad yung mga tao na pure in heart. Mateo Kapitulo 5, versikulo 8. Mapalad ang may mga malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. So pure in heart. Now ngayon, anong mabasa sa Biblia? Makapasok ba sa langit kahit yung merong tinatawag na kunting kasalanan? Revelation 21:27, but nothing unclean will enter heaven. So di pala makapasok sa langit ang may kaunting kasalanan. Doon na papasok ang tinatawag na purgatory. Ano yung purgatory? Yon ay ang pagdalisay sa mga kasalanan, sa tinatawag na temporal punishment. Kung tingnan natin ang Latina Vulgata Biblia, quae cum sit splendor gloria et figura substantiae ius fortansque omnia verbo virtutes sue purgationem peccatorum faciens sedit ad dexternam maestatis en excelsis. Napansin niyo ba ang sinabi diyang purgationem peccatorum? Ano po ba yung purgationem? Ang purgationem, paglinis sa mga kasalanan. Yun ang mabasa natin kung sisilipin natin ang Tagalog na salin, no? Palibhasa siya ay sinag ng kaniyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kaniyang pagkadiyos at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kaniyang kapangyarihan, ng kaniyang nagawa na ang paglinis ng mga kasalanan. So, ang paglinis ng mga kasalanan, tinatawag sa Latin na purgationem. Ngayon, kung sisilipin natin ang pahayag sa ating Panginoong Hesus, kung ang sasabihin sa mga anti-Catholic mga kapatid, langit lang at emperno, wala na talagang purgatorio. Sige, palagay natin, langit lang, emperno, walang purgatorio. Anong tawag ninyo sa Marcos 9:49 nang sinabi ng ating Panginoong Hesus na sapagkat ang bawat isa'y dadalisayin sa apoy? Ano daw? Bawat isa'y dadalisayin sa apoy. Ito ba yung impyerno? Di pwede, langit yan. Idaan ang bawat isa sa apoy. Masunog, pero may kaligtasan pa. Sino nagsabi niyan? San Pablo. Unang Korinto, Kapitulo 3, versikulo 13-15, makilala ang ori ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghukom, sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Kung atinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit, kung masusunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Gayon man, maliligtas siya. Kaya lang, ay para siyang nagdaan sa apoy. So, kung langit lang at impyerno, mga kapatid, anong tawag nila dito? Na idaan sa apoy, ngunit may kaligtasan. At tandaan ninyo, nauna na nagpaalala ang ating Panginoong Hesus sa Mateo Kapitulo 5:26, tinitiyak ko sa inyo na hindi ka makakalabas ng bilangguan hanggat hindi mo mabayaran ang kabuuan mong utang. Ngayon, dahil nagbanggit ng bilangguan o kulungan, diyan ba sa Biblia ang makukulong yung buhay na katawan lang
Unang Pedro, Kapitulo 3:19, malinaw ang sabi. Sa kanyang espiritong kalagayan, pumunta siya at nangaral sa mga espiritu na nabilanggo. Saan ang ating Panginoong Hesus? Sa mga espiritu na nabilanggo. Ano ang mabasa sa Spanish Bible sa kulungan ng mga espiritu? Kung tignan natin sa Spanish, unang Pedro 3:19, La Sagrada Biblia. Wala ito sa ibang salin, pero sa ibang salin na La Sagrada Biblia, merong paliwanag na ganito. A los tales predico mucho tiempo el Espíritu por boca de Noé la fabricación del arca, el Padre se entiende, el por cárcel, el purgatorio. So, napakalinaw mga kapatid na ang purgatorio, karsel, nasa Biblia, kulungan ng mga kaluluwa.